Hey everyone, ito na nga pala yung part 2 ng North Loop namin. Nagpas na nga pala 1 taon nung ginawa namin to. Dito nga pala sa part na to, kakatapos lang namin ikutin yung Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ngayon papunta naman na kami sa Apari. And as you can see, nakarating na nga kami ng Apari, pero nag-take lang kami ng konting pictures. Hindi na nga rin kami nagtagal kasi ilang oras na lang at kailangan na namin makarating sa pagpapahingahan namin bago maggabi. At ito na nga yun, yung palasyong to, yung tutuluyan namin at pagpapalipasan namin ng gabi. Hindi kami nang labas. Ang ganda nga nito sa labas, pero pagpasok mo dito nakakatakot. At parang kami lang yung nag-iisang naka-check-in dito. Ang dilim. Ito nga rin pala yung room. Simple lang. Naka-aircon siya pero ang init pa rin talaga. Yan pala siya sa umaga, ito naman sa gabi. Sa totoo lang maganda pero nakakatakot. Huwag muna tayo umuwi, dito muna. Di na rin kami nagtagal doon para makapunta na agad sa next destination namin. Habang nasa daan, kanina ko pa nakikita yung mga batang to patingin-tingin sa amin. Iisip siguro nila, vlogger kami. Pinusunahan ko nga sila dito para alam nilang nakikita namin sila. Ayan, pakaway-kaway, tingnan mo. Parang gustong sabihin naman, nandito na kami sa TV. Banayad lang yung takbo namin dito at talagang sinusundan lang namin sila kasi natutuwa rin kami doon sa mga bata. Hindi namin nakalain, ninja pala yan, tignan nyo. Akala ko may kinakas na jutsu si tropa. Magkakagibunshin kumbaga. Ang dami na nga naming dinaan ng bridge, pero kada bridge nag-enjoy talaga kami kasi ang ganda naman talaga ng view, hindi kagaya sa Metro Manila na puro gusali ang makikita. Isang busina para sa mga kapwa natin rider, simbolo ng pagbati natin sa kanila sa kalsada. Dito kinikilig nga kami pareho kasi sobrang ganda nung nakikita namin. Hindi talaga matutumbasan ng camera yung nakikita ng mata. Papasok na nga pala kami sa Mountain Province at nagsimula na nga magbako-bako yung daan. At sa mga oras na to, kakatapos na nga lang din palang umulan. Sa mga oras na to, nagsimula na nga pala kami bumiyahe sa mga matataas at matatarik na lugar. Sa oras na to, halo-halo na nga yung nararamdaman namin. Natutuwa, na-excite, nag-iisip na baka may lumaglag na bato or baka naman madulas dahil basa yung daan. Dito nga, huminto muna kami. In-appreciate lang namin yung ganda ng lugar na to. Natutuwa kami sa ganda ng lugar pero hindi mawawala ang kaba. Kasi may mga lugar talaga na walang railings, walang harang yung gilid, kumbaga. Kapag dumiretso ka, talagang magiging kwento ka na lang talaga.
Grabe din talaga yung mga uneven roads dito. Lubak-lubak tapos walang railings. Pero umpisa pa lang to. Isang tip nga pala kapag dadaan kayo sa Mountain Province. Alam kong kabisado nyo yung motor nyo, pero pag nakakita kayo ng gasolinahan, i-take nyo na agad. Kasi hindi nyo alam kung kailan yung kasunod. Kagaya nyan, sarado yung gasolinahan. Sa part na to, ito na nga pala yung kinakatakot namin. Mukhang may kakatapos lang na landslide. At ngayon nga, hindi pa rin tapos linisin yung kalsada. Mga 15 minutes din yung nakalipas bago kami makaraan. Sa mga oras na to, umuulan na naman niya, kaya ekstrang ingat talaga yung kailangan. Yung mga bridge na to, ekstrang ingat talaga sa mga ganito kasi mas madulas yan pag maulan. Nagharap pa kayo ng pasara na hindi kayo kakabahan? Huwag kayo dito! Buti na nga lang, tumigil na yung ulan, pero hindi nga kami nagtatanggal ng kapote dito kasi sobrang ginaw. Ayan na! Let's go! Ito nga, natutuwa kami dito kasi hindi namin alam kung yung papasukin ba namin hamog lang or baka ulap na rin to. Sa mga oras na to, nanginginig na nga yung kamay ko habang bumibiyahe dahil sa sobrang lamig. Isa talaga sa mga challenging na part is yung lubak-lubak na daan tapos may makakasalubong ka pa. Yung baba. Ay, bilog. Ay, grabe. Lubak-lubak tapos walang railings. Ang saya, di ba? Kaya na nga po, hindi na kinakaya ang lamig. Kano kalamig?
Baka natin tubig yelo na. Baka ka ng kamay. Nagano na. Oo naman. Ay, sa akin din pala. Yun mo sa akin din pala, be. Considering na ano, nakatago pa to ah. Careful ah. Siyempre, pag taga-sagada, challenging yan. Kape ko. Sagada coffee. Doble or tripling ingat talaga yung kailangan gawin. At kung tatanungin kami kung ulitin namin to, wag na lang siguro. Kalmado ko eh. Dito nga nakakita kami ng mga mortal, kaya alam namin na malapit na kami sa Sagada. At ito, touchdown Sagada na nga. Pagdating nga dito, mas maganda na yung daan. Patag na lahat at wala nang lubak hanggang makarating ka sa town proper ng Sagada. Ito na nga rin pala yung tinuluyan namin. Sobrang solid dito. Kasi ang ganda ng view. Pag-gising sa umaga, ganito yung makikita mo. Isa nga pala sa mga ginawa namin sa Sagada is ito, yung mag-pottery. Sumubok lang for the experience. At isa pa ulit sa mga pinuntahan namin is itong Ambasing Bus Ruins. Tamang sayo-sayo lang tapos lambingan. Promise, lambingan lang. Bividyoan niya daw ako dito para aesthetic pero hindi niya alam dati akong action star. Pagtapos nga nun, umuwi na kami, doon na kami ng Kapunan. May 7 oras din namin binabiyahe yung Mountain Province. Kinabukasan dito na nga pala kami nag-breakfast sa restaurant na may makapigiliningan na view. Weird lang nung breakfast namin, isang waffles and fruits, tapos yung isa ramen. Sobrang panalo yung batirol nila dito. Aesthetic video muna si Mrs. para may pang my day daw siya. Nag-stay na nga lang kami dito para mag-enjoy sa view. Masyado na rin kami kasing pagod sa biyahe para puntahan yung mga tourist spot dito sa Sagada. Pagtapos nun, biyahe na ulit pa Baguio. Nakita nga namin yung cave na to kaya pinili na rin naming daanan kahit delikado. First time namin makadaan sa ganito kasikip na cave. Along the way, madadaanan namin to. Itong second highest point. Second na lang kasi meron ng panibagong highest point. Pangalawa na pinakamataas na road sa Pilipinas. Na meron siyang 7,400 feet above sea level. Of the Philippines. Let's see. Love.
Ay, fuck. Ang ina. Biyahe na ulit kami pa Baguio kasi malayo-layo pa yung tatakbuhin namin. Ayaw din naman namin nabutan ng dilim sa daan, kaya nagmamadali na kami. Palubog na nga yung araw nung makarating kami sa Baguio. At ganito nga pala yung view sa room namin. Ito, kinabukasan, pinuntahan namin tong pasyalan na to pero hindi namin alam na puro akyat pala yung gagawin namin. Kaya pagtapos noon, nagpahinga na lang kami. At pagtapos, yung paborito namin gawin, kumain. Masyado na nga rin mahaba yung video kaya puputulin ko na to dito. Kasi pagtapos niyan, umuwi na rin naman kami. At kung inabot mo nga pala tong part ng video na to, maraming salamat sa panonood.